Ang pang-adultong buhay ng babaeng ito ay naging magulo. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay napakapurol na wala siyang layunin. Ang buhay na kinabubuhayan niya ngayon ay ibang-iba kaysa sa dati niyang pamumuhay noong siya ay teenager. Siya ay napakaaktibo at buhay na mahal siya ng lahat. Inatake pa niya ang bully ng paaralan ng maraming beses kapag nangunguha ito sa ibang mga bata. Kahit ang bully na ito ay nai-inlove sa kanya. Ang isang maikling flashback ay nagpapakita sa amin na ang babae na ang pangalan ay Honey ay naglalakad ng walang ingat sa kalsada at nabangga siya ng isang truck. Gayunpaman bahagya lang siyang nataman at hindi nagtagal ay nagising siya. Ngunit nang ibigay niya sa mga doktor ang kanyang personal na impormasyon, narinig niya ang boses ng isang batang babae na nagmumula sa katabi niyang kama. Hindi lamang pamilyar ang boses ng babae, ngunit binibigyan din niya ang mga doktor ng parehong eksaktong impormasyon. Hinawi ni Honey ang kurtina sa pagitan nila at ibinunyag ang dalaga. Ang babaeng nakikita niya ay ang sarili niya. Siya ay si Honey noong siya ay teenager. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya projection ng kanyang isip. Pero paano sila napunta dito? Gumagana ang adult Honey sa isang supermarket. Siya ay nakakapasok sa trabaho araw-araw na nakadamit bilang isang higanteng pusit at nagpo-promote siya ng ilang merienda. Ngayon isang batang lalaki ang sumusubok ng ilang merienda, ngunit nais niyang kumuha ng ilang kamao nito. Pinigilan ni Honey ang bata, sinabi sa kanya na pinapayagan lamang siyang tikman ang isa sa kanila. Ang ina ng bata ay paalitang inatake si Honey para sa pagpapahinto sa bata, ngunit sa parehong oras ang bata ay nagkakaroon ng pagmamadali sa kanyang mukha. Dinala ng manager si Honey sa kanyang opisina at mukhang sobrang sama ng loob niya. Naniniwala siyang pareho silang matatanggol sa trabaho, kaya natatakot siyang sabihin ito sa kanyang asawa. Nang umalis si Honey sa kanyang opisina, nilapitan siya ng dalawang police detective na pinigil siya at itinapon sa bilangguan para sa araw na iyon. Sa tabi ng kanyang selda, dinala rin ng mga opisyal ang isang lalaking nagngangalang Yuyon. Nakakot lang si Yuyon at naka-underwear, kaya sinimulan niyang ikwento ang nangyari sa kanya dahil ayaw niyang makonsider siyang pervert. Siya at ang kanyang pinsan si Doyoon ay gustong gumawa ng ilang aktibidad. Ngunit ilang araw bago siya, tinawagan siya ng kanyang ama at sinabihan siya na titigil na siya sa pagbibigay sa kanya ng pera dahil walang ginagawang produktibo si Yuyon sa kanyang buhay. Nagpa siya si Yuyon na dumalo sa ilang mga panayam sa trabaho at sa wakas ay nakakuha ng trabaho bilang isang masahista. Matapos magtrabaho ng ilang araw, na dislocate ang kanyang balikat at ibinigay sa kanyang ama ang perang nakolekta niya. Siyempre hindi sapat ang perang iyon para bayaran ang kanyang ama. Ang kanyang tiyahin, ang ina ni Doyoon, ay sinubukang kumbansihin ang kanyang ama na itigil ito, ngunit si Mr. Jiman ay nagpatuloy ng isang hakbang. Hindi lamang niya sinabi sa kanyang anak na hindi siya papayagang manatili sa bahay hanggat hindi niya ito nababayaran, ngunit kinuha rin niya ang kanyang mga damit at itinapon ito sa kanyang Amerikana at damit na panloob. Nakita siya ng dalawang pulis at inaresto siya. Ganyan siya napadpad sa selda na ito. Kasabay nito pumasok sa istasyon ng pulisya ang isang lalaki na nagngangalang Anthony at ang kanyang mga katulong na sina Park at Vic. Lumuhad siya sa harap ni Honey dahil kilala niya ito. Habang kinukunan niya ang kanyang huling pelikula bilang pangunahing bida, dinalhan siya ni Park ng kape na may gatas. Dahil hindi siya intolerant sa gatas, kailangan niyang sagutin ang tawag ng kalikasan. Nandoon si Honey at kinukunan siya ng litrato. Sinugod siya ni Anthony dahil hindi mapahiya ng ganoon ang isang star actor na tulad niya. Siyempre sinubukan ni Honey na ipaliwanag na hindi siya ang kinukunan niya ng litrato kundi natural. Sa kabila ng kanyang paliwanag, sinisingil siya ni Anthony at sinira niya ang kanyang camera. Pinag-uusapan nilang dalawa ang bagay na ito sa tiktik kahit na ito ay ganap na walang kaugnayan sa sitwasyon. Bago pakawalan si Honey, hiniling ni Yuyon sa kanya na kunin ang ulo ng costume ng pusit at ibinigay niya ito sa kanya. Sunod, nakatanggap si Honey ng tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid na si Hayang na nag-set up ng blind date para sa kanya. Habang nagpapatuloy siya sa pagbili ng ilang damit, ang asawa ni Do-hyun, si Ji-hyun, ay nagpiyansa kay Hyun at ibinalik sa kanya ang kanyang credit card upang siya ay mabuhay. Nakipagkita muli si Hyun kay Honey sa gabing iyon habang hinihintay niya ang kanyang kadate sa isang restaurant. Kapag lumitaw ang lalaki, nagkomento siya na si Honey ay mas maganda sa mga larawan kaysa sa totoong buhay. Sa kabila ng komentong ito, marami siyang papuri sa kanya.
Gayunpaman nagpasya siyang i-wire kay Honey ang pera na pambayad sa hapunan habang papalabas siya ng restaurant pagkatapos sabihin sa kanya na pupunta lang siya sa banyo. Ang gabi ay naging isang kapahamakan din para kay Hyun dahil ang kanyang card ay nagyelo. Sinabi ni Jiman sa kanyang pamilya na ihinto ang pagtulong kay Hyun dahil kailangan niyang matutunan kung paano kumuha ng responsibilidad. Tinutulungan ni Honey si Hyun sa pamamagitan ng pagbabayad para sa kanyang pagkain at kalaunan ay iniinom siya ng beer at merienda. Nang malaman niyang kailangan na niyang umalis ibinaba niya ang kanyang telepono sa kalsada. Nagpasya siyang kunin ito ngunit hindi niya napansin ang truck na papalapit sa kanya. Inaabot tayo ng serye ng 20 taon sa nakaraan kapag ang mga mag-aaral sa paaralan ni Honey ay bumoto para sa kanilang paborito. Lahat sila boto kay Honey. Kahit na ang bully ay nag-uutos sa kanyang mga alipors na dalhin siya sa kanya upang may pagtapat niya ang kanyang pag-ibig. Gayunpaman dinala siya ng kanyang mga kaibigan ang bestie ni Honey si Jiyeon. Para naman kay Honey naghahatid siya ng ninja kick sa bully. Kapag siya na ang bumoto-boto si Honey para sa kanyang sarili dahil siya ay kamangha-mangha. Isang araw gusto niyang umalis sa pag-aaral kaya nangako siya sa maton si Chunsik na makikipag-date siya sa kanya kung tutulungan siya nito. Gayunpaman binitag niya siya sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanya ng gatas dahil siya ay hindi nagpaparaya. Pagkatapos ang batang si Honey ay dumalo sa isang audition para sa isang bahagi ng pagsasayaw ngunit nahanap siya ng kanyang mga magulang at dinala siya. Galit si Honey sa kanyang mga magulang habang nagmamaneho sila sa ilalim ng malakas na ulan. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumakbo sa traffic hanggang sa may truck na papunta sa kanya. Ngayon ang batang Honey ay nagising sa ospital bilang may sapat na gulang na si Honey. Ang pang-adultong bersyon ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang mas bata sa sarili. Hinawakan niya ang binatilyo upang malaman kung siya ay totoo at mukha siyang totoong tao. Matapos hampasin ang kanyang ulo hinawakan niya ang kanyang paa at napagtanto na ang dalawa sa kanila ay may parehong eksaktong nunal sa kanilang paa. Hindi mapakalma ni Adult Honey ang sarili kaya kailangang makialam ang security at ilayo siya. Siya ay kumilos na parang baliw at ang mga doktor ay nagpasya na bigyan siya ng isang shot upang mapatahimik siya. Samantala tiningnan ng batang Honey ang kanyang telepono at nakita niyang mayroon siyang 100 araw na magagamit. Ngunit 100 araw para saan? Pagkatapos nakasalubong niya si Hyun at sinubukang hanapin ang daan patungo sa istasyon ng bus. Nakikita rin ng batang babae na ang taon ay 2020 na walang kahulugan sa kanya dahil nangangahulugan ito na nag-teleport siya sa hinaharap. Nang magising ang nasa hustong gulang na si Honey nakita niya ang batang Honey na sinusuri ang kanyang ID. Ang mga batang babae ay mukhang may parehong pangalan at parehong mga detalye sa pangkalahatan. Hiniling ng batang si Honey sa kanyang nakatatandang sarili na sabihin sa kanya ang isang bagay na siya lamang ang makakaalam. Binanggit ng kanyang nasa hustong gulang na sarili ang isang pangyayari nang bumagsak si Honey sa ibabaw ni Chunsik at hinalikan ang mga labi nito. Ipinahayag ng batang si Honey na hindi niya sinabi ang pangyayaring ito sa sinuman kahit sa kanyang matalik na kaibigan. Ang mga batang babae ay walang ideya kung ano ang nangyayari at iniisip nila kung sila ay bahagi ng ilang nakatutuwang eksperimento na maaaring isinasagawa ng mga dayuhan. Pagkatapos nilang gawin ang kanilang mga pantasya dinala ng nakatatandang sarili ang batang si Honey sa labas ng silid ng ospital ngunit natitised sila kay Hyun. Curious siya kaya gusto niyang manatili sa kanila. Ayaw siyang kasama ni Honey ngunit ipinakita niya sa kanya ang kanyang braso at sinabing siya ang may pananagutan sa kanyang pinsala. Naalala ni Honey na si Hyun talaga ang nagligtas sa kanya at hindi siya nasugatan ng husto ng truck. Tinulungan ni Hyun ang batang si Honey na makalabas ng ospital ngunit nang matagpuan siya ng nakatatandang sarili sinabi niyang nakatakas na ang binatilyo. Nag-aalala si Honey sa kanyang kabataan ngunit nahanap niya siya sa isang palaruan. Sinisikap ng batang Honey na malaman kung may paraan pa ba pauwi. Inuwi ni Adult Honey ang nakababata at nagmamadaling gawin ang kanyang mga gawain. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag na ang bahay na ito ay hindi pag-aari ni Honey. Sa katunayan ang bahay ay pag-aari ng kanyang kapatid at si Honey ay nagtatrabaho bilang isang katulong dito. Hindi nagtagal umuwi si Hyun kasama ang kanyang anak si Sunho at inihain ni Honey ang pagkain para sa kanila.
Naglalakad ang batang si Honey sa labas ng silid kung saan siya itinago ng kanyang nakatatandang sarili dahil kailangan niyang pumunta sa banyo. Gayunpaman lumikha siya ng gulo at sinilaban ni Honey ang kusina habang sinusubukan niyang takpan ang batang babae. Kailangan niyang patayin ang apoy gamit ang extinguisher pero galit na galit sa kanya ang kapatid niya. Sa ibang lugar ninakaw ni Hyun ang ilan sa mga mamahaling relo at damit ng kanyang ama upang maibenta niya ito at kumita ng kaunti. Kasabay nito ang pagpapalayas ng kapatid ni Hyun sa bahay. Walang pera si Honey pero dinadala niya ang kanyang nakababatang sarili para magpalipas ng gabi sa isang hotel na pag-aari ng kanyang kapatid. Gayunpaman wala silang pambili ng pagkain kaya tinawagan niya si Hyun para bayaran siya sa perang ibinayad niya sa restaurant. Gayunpaman walang pera si Hyun at nabangga lang siya sa kanila. Samantala si Anthony ay ipinahayag na si Chunsik. Kinaumagahan bumalik si Honey sa trabaho ngunit sinabi sa kanya ng manager na wala siyang ideya kung pananatilihin siya ng mga may-ari o hindi hanggang sa maayos ang sitwasyon sa ina ng bata. Sa ibang lugar si Jihoon at ang iba pang pamilya ay ipinahayag ng mga shareholder sa Joa Confectionery ang kumpanyang gumagawa ng merienda na kinain ng bata. Sinabi ni Jihoon sa board na huwag magbayad ng kabayaran sa babae hanggang sa malaman ng mga espesyalista kung paano nabuo ang pagmamadali ng bata. Hindi naman siguro masisisi ang kanilang produkto. Ang ina ni Duyon si Jisuk ay nagpapakita na hindi siya mahilig sa kanyang manugang nang sabihin niya sa kanya na palagi niyang sinusubukang higaitan ang kanyang asawa. Una si Honey at si Jihoon ay sinubukang makipagkasundo sa ina ng bata. Ngunit ang mga bagay ay lumilipad kapag ang bata ay naglalakad sa bulwagan at ang batang si Honey ay nag-aalok sa kanya ng ilang mga merienda na nagbibigay sa kanya ng isang allergy muli. Alam ni Adult Honey na nagulo ang bata at inilayo siya bago masabi ng sinuman kung ano ang nangyari. Sinisisi ng nakatatandang sarili ang nakababata ngunit ang huli ay nagpapahayag ng pagkasuklam sa kanyang nakatatandang sarili. Siya ay naging isang kaawa-awang tao na nagmamakaawa sa iba at umaasa sa kanila. Natapos ang laban ng maalala ng batang si Honey na nabangga ng truck ang kanyang ama. Tinanong niya ang matandang Honey tungkol dito ngunit sinabi niya na ang kanilang ama ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang lungsod. Naghiwalay ang dalawang babae at ang matandang Honey ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang ina na nakikitang nagtatrabaho bilang driver ng taxi kasama ang lola ni Honey sa likod. Ang lola ay naghihirap mula sa pagkawala ng memorya kaya ang kanyang anak na babae ay kailangang isama siya. Nawasak sa mga pangyayaring ito isinasaalang-alang ni Honey na wakasan ang sarili. Ngunit nahuli siya ng 3 gangster. Nang maayos na ang sitwasyon sa himpilan ng pulisya binigay sa kanya ng isa sa mga gangster ang kanyang card sakaling kailanganin siya nito dahil debt collector siya. Pansamantala sinubukan ng batang Honey na ay reenact ang aksidente sa sasakyan na umaasang makabalik sa kanyang timeline. Ngunit hindi niya kayang itapon ang sarili sa harap ng kotse. Nahanap na naman siya ng kanyang nakatatandang sarili at dinala niya ang bata upang magpalipas ng gabi sa isang bahay na pag-aari ng kanyang kapatid. Ang dalawang babae ay nagpapalipas ng gabi na magkasama habang sa parehong oras nakipagkita si Anthony kay Yu Haiyan upang bumili ng mamahaling relo. Malinaw ibinebenta ni Haiyan ang mga bagay na ninakaw niya sa kanyang ama upang kumita ng pera. Nang maglaon binisita ni Duyan ang kanyang pinsan upang dalhan siya ng pagkain at ipinaalam sa kanya na sinabihan ng Jiman ang lahat na huwag tulungan si Haiyan sa anumang paraan. Kinabukasan nakipagpulong ang lalaki sa kanyang ama upang ipaalam sa kanya na gagawin niya ito sa kanyang sarili at babayaran siya. Inamin ni Jiman na ang kanyang anak ay isang magandang lalaki na medyo walang kinalaman sa kanilang pag-uusap. Nakipagpulong si Old Honey sa kanyang pamangkin si Sun-o at tinanong siya tungkol sa mga pagkagambala sa oras. Ang binata ay napakatalino at alam niya ang sagot ngunit hindi lubos. Ang batang Honey ay halos makita ni Haiyan ngunit nagawa niyang tumakbo sa labas kasama ang kanyang nakatatandang sarili. Sa labas mismo ang mga batang babae ay sinalubong ng isang lalaking nagngangalang Jobs. Mukhang alam ng lalaki na sila ay iisang tao mula sa magkaibang timeline kaya nakumbinsi ang mga babae na sundan siya sa kanyang opisina. Doon sinabi sa kanila ni Jobs na mauubos ang oras para sa batang si Honey sa madaling panahon kaya kailangan nilang ibalik siya sa kanyang timeline. Para magawa ito kailangan nilang magsagawa ng ritual sa tag-ulan.
Sumunod hiniling ni Honey sa mga debt collector na kunin ang kanyang pera mula kay Haiyan ngunit sa lumalabas na wire na ng binata ang pera ni Honey. May usapan silang dalawa sa labas at aksidenteng nalaglag ni Haiyan ang kanyang gamit. Nakita siya ni Honey na kumukuha ng keychain at sinabi niyang sa kanya ang item na ito. Na-trigger ang isang flashback at ipinakita sa amin na ang maliit na Haiyan ay binubuli ni Chunsik na gustong magnakaw ng kwintas mula sa kanya. Gayunpaman nasangkot si Honey at nailigtas ang batang lalaki na binugbog din si Chunsik. Matapos niyang tulungan ang bata ay tumakbo si Honey palayo ngunit nabitawan niya ang kanyang keychain. Sa kasalukuyan sumasang-ayon si Haiyan na sa kanya ang keychain na ito at ibinalik niya ito. Hindi nagtagal umuwi si Honey at ang kanyang nakababatang sarili ay nagpa-party para sa kanila dahil matatapos na ang bangungot na ito para sa kanila sa susunod na uulan. Kinaumagahan ipinaalam sa board ng Jowa Confectionery na ang kanilang merienda ay hindi napatunayang guilty sa pagmamadali ng bata kahit na ito ay maaaring sisihin kaya hindi sila obligadong bayaran ang babae. Kasabay nito nakipag-usap si Honey sa kanyang manager sa supermarket para hingin muli ang kanyang trabaho ngunit nauwi sa komprontasyon ang kanilang talakayan. Mas agresibo kumilos si Honey at nagpasya siyang huminto kahit na gusto nilang bawiin siya. Kapag naglalakad siya sa labas sinabi niya sa kanyang nakababatang sarili na magbabago na siya mula ngayon. Nabigyan na siya ng leksyon ng batang si Honey tungkol sa tiwala sa sarili. Pagkatapos nakita ng mga batang babae ang isang lalaki na may hawak na karatula at humihingi ng hustisya para sa kumpanya. Sa loob ng gusali nakita ni Jiman ang kanyang anak na naghahain ng pagkain at nakipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag ni Haiyan na siya ay magtatrabaho bilang isang kusinero sa loob ng kumpanya at siya ay titira sa isang student apartment. Naniniwala si Jiman na hindi siya tatagal ng 2 araw kaya bet ni Haiyan na gagawin niya ito sa loob ng 100 araw na sunod-sunod. Kung huhugutin niya ito maaayos ang kanilang utang. Samantala nag-set up ng dancing protest ang 2 honeys humihingi ng hustisya. May kausap si Jiman pero hindi niya sinasabi sa kanila na siya ang chairman ng kumpanya. Maya-maya bumalik ang mga honey sa bahay ng kanilang kapatid ngunit naroon si Haiyan na naghihintay sa kanila dahil hindi niya sila binigyan ng pahintulot na manirahan dito. Nagsimula silang mag-away at nalaman ng nakababatang honey na nakawig ang kanyang kapatid. Siyempre ito ay nagre-resulta sa parehong honeys na kicked out. Sa ibang lugar balak ni Haiyan na bumili ng mamahaling coat ngunit naruroon si Anthony sa loob ng parehong tindahan at sinusubukan niya ang parehong coat. Nagsimulang mag-away ang 2 lalaki dahil pareho silang naniniwala na mas maganda sila sa coat na iyon. Samantala naliligo sa isang hotel room ang nakababatang honey habang nag-iisip ng maling plano. Kinaumagahan nakipagkita ang 2 babae kay Haiyan na nagbigay sa kanila ng pera. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na ang batang si Honey ay nagpanggap na anak ng matandang Honey na dating nakatira sa Estados Unidos. Ngunit kailangan nila ng kanyang ina ng ilang suporta ngayong bumalik siya. Sa kasalukuyan pinagalitan siya ng matandang Honey sa kanyang ginawa ngunit pagkatapos ay binati siya nang makita niya ang halagang inalok sa kanila ng kanyang kapatid. Si Haiyan naman nagsimula na siyang magtrabaho at inaalagaan din niya ng husto ang mga taong nagtatrabaho sa kanya. Habang nagpapahinga ang 2 sa kanyang mga katrabaho bumalik siya sa kusina at inihanda ang lahat ng mga gulay na kailangan nila. Sa ibang lugar si Anthony ay naglalakbay sa isang bangka patungo sa isang isla upang makipagkita sa isang babaeng screenwriter na naghahanda ng isang K-drama series. Dinalhan siya ni Anthony ng ilang mga treat at hindi direktang hinihiling sa kanya na magsabi ng magandang salita para sa kanya kapag inihatid niya ang kanyang script sa producer. Gusto niyang maglaro sa seryeng ito. Noong araw na iyon nagpasya si Honey na magrente ng apartment at ganoon din ang ginawa ni Haiyan talagang umupo ng apartment sa parehong gusali. Pagbalik nila mula sa kanilang pamimili nakita ni Honey na nakayakap si Haiyan sa kanyang tiyahin at napagkamalan nilang isa itong lalaking escort na nakikipag-date sa mga matatandang babae. Samantala si Anthony at ang kanyang mga katulong ay bumalik sa kanilang base at sinimulan ni Vic na magbigay sa kanila ng isang pagtatanghal gamit ang lahat ng data na nakuha niya tungkol kay Anthony. Ang aktor ay minahal ng madla noong nagsimula siya ngunit ngayon ay bumababa ang kanyang mga istatistika. Nang gabing iyon aksidenteng natisod ni Haiyan si Honey sa kanyang sarili. Umupo siya sa kanila at nag-alok ng inumin sa may sapat na gulang na si Honey.
Nang umalis ang matanda sa mesa sa loob ng ilang minuto, sinabi ng nakababata kay Haiyan na naiintindihan niya na gusto niya ang kanyang ina. Kinaumagahan ipinagpatuloy ng Honeys ang kanilang pagsasayaw na protesta at muli silang nakita ng chairman. Naalala niya ang naging talakayan niya sa kanila na umikot sa emosyonal na koneksyon na makakatulong ang merienda sa mga tao na mabuo at nagpasya siyang mag-alok kay Honey ng trabaho sa kumpanya. Pero hindi pa rin siya nagpapahalata bilang chairman ng kumpanya. Pansamantala nakulong ni Haiyan ang isang lalaki na sumusunod sa paligid. Ang lalaki si Song ay nagpahayag na kinuha siya ng tiyahin ni Haiyan upang sundan si Haiyan. Sinabi sa kanya ni Haiyan na dapat niyang gawin ito at ituloy ang pag-uulat sa kanyang tiyahin, ngunit isusumbong lamang niya ang anumang naisin ni Haiyan sa kanya. Ipinagdiriwang ng Adult Honey ang kanyang bagong trabaho kasama ang kanyang nakababatang sarili. Pagkatapos nilang kumuha ng pagkain, bumisita sila sa isang tindahan ng damit para bumili ng bagong suit para sa bagong posisyon sa trabaho. Habang sinusubukan ng may sapat na gulang na si Honey ang isang suit, naalala niya ang araw ng aksidente at kung paano nasaktan ang kanyang ama. Pumasok ang batang si Honey sa dressing room at may nakita siyang marka sa kanyang binti. Inamin ni Honey na nangyari ang pinsalang ito noong araw na nangyari ang aksidente. Nang maglaon, nakatanggap si Honey ng tawag sa telepono mula sa kanyang ina na nagsabi sa kanya na lumalala ang kalagayan ni Lola. Mabilis siyang binisita ng kanyang ina na si Okay Zhang noong gabing iyon at sinalakay ng Lola si Honey sa sandaling tumingin ito sa kanya. Ang dahilan niya ay sinisisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang anak sa aksidente. Habang nangyayari ang eksenang ito, nakita sila ng batang si Honey. Nakita siya ng kanyang may sapat na gulang na umiiyak sa bahay at ipinahayag ng batang babae na malungkot siya dahil tumanda na ang kanyang ina at lola. Sa kasamaang palad, ito ang katotohanan ng buhay at ang oras ay walang awa. Kinaumagahan nakipag-usap si Jiman kay Doyon para sabihin sa kanya na dapat lagi siyang handa na umakyat at yumako ng higit pang mga responsibilidad sa loob ng kumpanya. Hindi maintindihan ni Doyon kung bakit nakikipag-usap sa kanya ang kanyang tiyuhin, ngunit hindi na nagpapaliwanag pa si Jiman sa ngayon. Kasabay nito pumasok si Honey sa departamento ng pagbuo ng produkto sa departamentong kanyang pagtrabahuhan at humingi ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan sa pagiging huli. Isang maikling flashback ang nagpapakita sa amin kung bakit siya nahuli. Matapos magpadala ng mensahe si Song sa tiyahin ni Haiyan, pinadalhan siya ng kanyang bagong amo na kumuha ng kape para sa kanila. Sa kanyang pagbabalik na may dalang kape, nabangga niya si Honey at nabuhusan ng kape ang kanyang jacket. Kailangang labhan ni Honey ang kanyang mga damit sa banyo at pagkatapos ay pumasok sa trabaho. Nang makita siya ni Ji-yoon, hinala niya na ang babaeng ito ay ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kanilang mga taon ng pagkabata. Si Honey ay isang sikat na babae noon at si Ji-yoon ay walang iba kundi ang kanyang sidekick. Tiningnan niya ang CV ni Honey at kinumpirma niya na siya nga ang dati niyang childhood friend. Tungkol naman sa mas bata ni Honey, mayroon siyang sapat na oras at kalayaan para mabaliw. Bumisita siya sa isang tindahan para kumuha ng mga burger at nakipagkaibigan sa isang tahimik na babae na hinihiling sa kanya na bayaran ang mga burger at nangako sa kanya na babayaran niya siya. Kapag nakakita siya ng ad sa telepono ng dalaga, pinapantasya niya ang pagiging bida. Sinubukan siyang patayin ng isang dapat na taga-baril, ngunit iniligtas siya ng kanyang mga bodyguard at ang lahat ay naging isang magandang kanta. Pumunta si Honey sa casting, ngunit sinabi sa kanya ng producer na magiging supporting dancer lang siya sa isang clip. Hindi gusto ni Honey ang tunog niyan, ngunit kailangan niyang magsimula sa isang lugar at kailangan din ng pera. Kung tungkol sa kanyang nakatatandang sarili, nagboluntaryo siyang bumili ng pagkain para sa kanyang koponan, ngunit may natapakan siya at natapon ang pagkain. Bumalik siya sa tindahan para bumili pa ng pagkain pero tapos na. Sinubukan ni Hyun ang sauce na naiwan sa stand ng nagbebenta at bumalik siya sa kanyang kusina para lutuin ang parehong pagkain. Pagkatapos inihahatid niya ito sa koponan ni Honey at lahat ay masaya dito. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Ji-yoon kay Honey na siya ang dati niyang kaibigan, ngunit ipinaliwanag din sa kanya na ang kanilang personal na relasyon ay hindi dapat makagambala sa kanilang relasyon sa trabaho. Samantala, ninakaw ng batang si Honey ang ilan sa mga gamit ni Hayang, ngunit nakita siya ng kanyang anak at sinubukan siyang pigilan. Nakatanggap si Adult Honey ng isang tawag sa telepono at pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang alisin ang kanyang nakababatang sarili doon.
Sa labas lamang ng istasyon ng pulisya ipinahayag ni Hayang kung gaano siya hindi nasisiyahan sa pagkakaroon ni Honey bilang kanyang kapatid. Binalaan niya siya na ilayo ang kanyang anak sa kanyang anak at lumayo. Sinisira ng pangyayaring ito ang magandang kalooban ni Honey ngunit pilit siyang pinapasaya ng kanyang nakababatang sarili. Inilabas niya ang isang stereo sa labas ng kanyang backpack at nagpatugtog ng kanta dito. Ang kantang ito ay nagpapaalala kay Honey kung paano sila sumayaw at kumanta ng magkasama. Dahil dito ay nanghihina siya at lumabas siya. Nakaupo siya sa hagdan at nagsimulang umiyak nang maalala ang kanyang nakaraan. Pinapanood siya ni Hyun ngunit nagpasya siyang huwag makialam. Bumisita si Anthony kay Jobs para malaman kung paano siya muling mamahalin ng madla at sinabi sa kanya ng huli na kailangan niyang magsagawa ng isang uri ng ritual. Kinuha siya ni Anthony bilang isang scammer ngunit pagkatapos ay isiniwalat ni Jobs ang isang detalye na si Anthony at ang kanyang mga kaibigan lang ang nakakaalam. Na naging artista siya dahil gusto niyang maakit ang atensyon ng isang babae. Kinaumagahan aksidenteng nakilala ni Honey ang chairman at sumali si Hyun sa party. Sinenyasan siya ng chairman na huwag ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Kaya sinabi ng binata kay Honey na magnanakaw ang lalaking ito. Nagpasya si Honey na kunin ang toro sa pamamagitan ng mga sungay at linisin niya ang opisina sa sandaling makapasok siya dito. Pagkatapos magsisimula siyang sumayaw kasama ang natitirang bahagi ng koponan kapag oras na para sa pang-araw-araw na nakakapagpasiglang gawain ng kumpanya. Samantala dumalo si Anthony sa isang commercial kung saan magbibihis daw siya bilang pusit para may advertise ang produkto na merienda ng Jowa Confectionery. Hindi niya gusto iyon ngunit ang kanyang mga katulong ay nakikiusap sa kanya na gawin ito dahil kailangan nilang mag-restart mula sa kung saan. Ang koponan ni Jihyun ay ipinaalam na ang isa sa kanilang mga pabrika ay hindi makakapaghatid ng ilan sa mga sample ng produkto sa oras. Kaya nag-aalok si Honey na pumunta doon at ibalik sa kanila ang mga merienda. Paglabas niya ng opisina napadpad siya sa batang si Honey na bahagi ng commercial. Hinahabol niya siya ngunit nawala siya. Gayunpaman nakilala niya si Anthony. Pagkatapos ng maikling palitan kinuha niya ang isang kahon na dapat niyang ihatid sa pabrika at naghihintay ng taxi. Nakita siya ni Hyun at nagpas siyang tulungan siya. Kaya inutusan niya si Song na dalhan siya ng kotse. Sa loob ng confectionery pinatay ito ni Anthony Saad. Nakita siya ni Young Honey na kumakain ng ilang mga sandwich at naalala niya si Chun-sik na kumakain ng parehong mga sandwich na parang baliw. Iyon ay nagpapaalala sa kanya na sinubukan siyang halikan ni Chun-sik noong nakaraan pagkatapos niyang kumain ng ilang sandwich. Nahulog ang dalawa at naglapat ang kanilang mga labi. Napansin din niya na may marka ito sa likod ng kanyang leeg. Kaya ito ang nagpapatunay na si Anthony ay Chun-sik. Nagtapon ng gatas si Honey sa kanyang inumin na naghatid sa kanya ng diretso sa banyo. Doon nakita ni Anthony ang isang mensahe kung saan sinasabi ng manunulat na alam nila ang kanyang tunay na pagkatao. Ang mensahe ay sinamahan din ng isang lumang larawan niya. Inihatid ni na Honey at Hyun ang kahon sa pabrika at hinihintay nila ang paggawa ng sample na merienda. Habang pabalik sila dala ang merienda nakita nila ang isang lalaking nalulunod sa isang lawa. Pinagsama-sama ni Honey ang mga merienda at ginamit niya ang mga ito para gumawa ng life jacket na ibinabato niya sa lalaki para iligtas siya. Inilalagay ni Honey sa panganib ang kanyang sariling buhay ngunit iniligtas siya ni Hyun at hinayla siya palabas ng tubig. Pagbalik niya sa opisina nasira ang mga merienda at sinimulan siyang sigawan ni Jihoon. Walang paraan para maniwala siya sa kwento ni Honey. Kapag may moment silang dalawa nakikiusap si Honey na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Muntik nang mahulog si Honey mula sa hagdan ngunit naligtas siya ng kanyang nakababatang sarili. Pumunta silang dalawa sa banyo upang mag-usap at nakita sila ni Jihoon na magkasama na pagtanto na ang batang babae na ito ay kamukha ng dati niyang kaibigan. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na ang dalawang batang babae ay nagkaroon ng hindi kasiya siyang huling palitan. Sinubukan siyang pasayahin ni Jihoon nang mawalan ng ama si Honey ngunit sinigawan siya ng dalaga at hiniling na umalis. Nang gabing iyon patay ang kuryente sa apartment building at may narinig ang mga babae na parang multo. May nakikita rin silang anino na naglalakad sa labas kaya nagpasya silang tingnan ito. Buti na lang at si Hyun lang ang naglalakad. Gayunpaman isang babaeng figure ang nakitang nag-aalis ng kanyang peluka habang naglalakad palayo.
Kinaumagahan pinanood ng chairman at ng kanyang pamilya ang balita kaya napagtanto nila na nagsasabi ng totoo si Honey. Nagustuhan ng chairman ang kwentong ito at sinabihan niya ang departamento ng marketing na gamitin ito. Ang mga merienda ng kumpanya na Nagel iligtas ng buhay ay talagang kahanga-hanga. Humingi ng tawad si Jihoon kay Honey at maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Samantala nirepaso ni Anthony at ng kanyang mga katulong ang video footage mula kahapon at nakita nila ang salarin. Nakipag-usap ang mga katulong kay Honey ngunit hindi siya umaatres kahit 1 pulgada. Sa halip ipinakita niya sa kanila ang isa pang larawan na mayroon siya kasama si Chunsik at hiniling sa kanila na huwag itulak ito kung hindi ay ibunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Bumalik sa kumpanya kinuha ni Do Yoon ang departamento ng pagbuo ng produkto para sa ilang pagkain at pagkatapos ay ilang karaoke. Ang parehong mga kaganapan ay naging isang informal na hamon sa pagitan ni Honey at Jihoon na sabik na patunayan na siya ang bida. Sa ibang lugar ang tiyahin si Jisuk ay nakikipagkita sa isa sa kanyang mga lalaki at nakatanggap ng ilang impormasyon tungkol sa chairman. She is scheming against him dahil gusto niyang kunin ang kumpanya. Umuwi si Honey na medyo lasing ng gabing iyon. Nakita siya ni Hyun at dinala siya pauwi. Sa parehong oras nakita ni Anthony at ng kanyang katulong ang kanyang bahay at nagpasya siyang bisitahin ang batang Honey. Ngunit pagpasok niya sa bahay nakita niya si Hyun sa loob at nagkaroon ng kompetisyon sa kanilang dalawa. Medyo nasilaw si Anthony sa labas dahil 2 Honey lang ang nakita niya. Nang maglaon ang batang si Honey ay nakipag-usap kay Hyun at napagtanto niya na ito ang iyakin na iniligtas niya sa nakaraan. Ipinahayag ni Honey na nangyari ang insidente ilang araw na ang nakakaraan ngunit pagkatapos ay itinama ang sarili at sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol dito ilang araw na ang nakalipas. Kinaumagahan binisita muli ni Anthony ang mga babae para dalhan sila ng pera. Nalaman ni Adult Honey na bina-blackmail ng kanyang kabataan si Anthony kaya kinuha niya ang pera at ibinalik ito sa kanya. Ibinigay din niya sa kanya ang mga larawan ng batang si Honey tungkol sa kanila. Pagkatapos bumalik siya sa bahay para masigurado na hindi na kami nagtatago ng mga larawan ni Chonsek ng batang Ha. Sa Joa Confectionery ipinaalam sa chairman na bumagsak ang kanilang benta sa kanilang mga strawberry-based na produkto. Ipinaalam sa kanya ni Jihoon na nagkaroon sila ng issue sa farm na nagbigay sa kanila ng mga strawberry kaya sinira nila ang kontrata at nagtrabaho sa isang bagong farm. Naaakit si Sungho sa batang si Honey na talagang kakaiba dahil tiyahin pa rin niya ito. But then dapat siguro niyang malaman na kung anak siya ng tiyahin niya pinsan din niya ito. Bagamat hindi mahusay ang adultong si Honey sa pagtikim at pagsusuri ng mga bagong merienda sina Anthony at Hyun ay patuloy na nagkikita ng hindi sinasadya na nagpapalaki sa kompetisyon sa pagitan nila. Sinabi ni Anthony na dati niyang nililigawan si Honey at naisip ni Hyun ang isang eksena nila isang bagay na tila nakakadiri sa kanya. Ang koponan ni Honey ay nasa isang bagong misyon at binisita nila ang unang bukid na dating nagbibigay sa kanila ng mga strawberry. Ayaw nang makatrabaho ulit sila ng may-ari dahil sinira nila ang kontrata pero may naisip si Honey at tinawagan si Hyun. Hiniling niya sa kanya na ilarawan ang ilang mga recipe na ginawa gamit ang mga strawberry bilang pangunahing sangkap at ipinagpatuloy niya ang pagluluto nito. Kapag iniharap niya ang mga pagkain nagustuhan ito ng lahat. Sinasabi sa kanila ni Honey na ang lahat ng mga produkto na gawa sa kanilang mga strawberry ay masarap kaya hindi nila ito dapat hawakan mula sa kanilang mga customer. Kumbinsido ang may-ari ng sakahan at sinabi ni Jihoon sa board na dapat nilang bayaran ang farm kahit anong halaga ang gusto nila dahil sulit ang kanilang mga strawberry. Si Hyun ay kumuha ng pagkain kasama si Honey ng gabing iyon ngunit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga nakakainis na larawan ng pakikipag-date niya kay Anthony. Tapos magkasabay silang dalawa na naglalakad pauwi at may malalim silang pag-uusap. Tungkol naman kay Anthony may masamang balita sa kanya ang mga katulong niya. Sa pamamagitan ng pagsuri sa kanyang mga social media account napagtanto nilang nawawalan na ng kasikatan si Anthony at maraming haters ang bumabalik sa kanya. Kinabukasan ng adult na si Honey ay bumili ng isang smartphone para sa batang Honey isang katotohanan na talagang humanga sa batang babae. Habang naglalakad sila sa labas ng tindahan nakita nila ang babaeng nakilala ni Honey noong isang araw na binubuli ng isang grupo ng 3 babae. Parehong Honey sinubukan upang makatulong sa kanya ngunit sila ay binugbog ng mga bullies.
Ngunit pagkatapos ang maliit na batang babae ay nagpakawala ng kanyang galit at ang kanyang kakayahan na binubugbog ang mga nananakot. Napadpad silang lahat sa istasyon ng pulisya kung saan napagtanto ni Honey na ang ama ng batang babae ay isang lalaki mula sa kanyang departamento. Habang sila ay nagsasalo-salo sa pagkain, ang lalaki ay nagpahayag na ito ay matagal na panahon na rin mula nang makita niyang ganito kasaya ang kanyang anak. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, sinabi ng may sapat na gulang na si Honey sa kanyang nakababatang sarili na ipinagmamalaki niya siya. Kinabukasan nag-organize si Anthony ng isang event para i-bridge ang gap sa pagitan niya at ng kanyang mga haters. Ang mga babae ay dumalo sa kaganapan at si Hyun ay ganoon din o hindi bababasa siya ay napipilitang gawin ito dahil sinundan niya ang mga babae. Nang makatanggap si Song ng tawag mula kay Jisuk, sinabi niya sa kanya na si Hyun ay gumagawa ng ilang voluntaryong gawain. Nagulat ang tiya dahil hindi naman talaga siya umaarte tulad ng dati niyang pagkatao. Pagkatapos ng kaganapan, tinatrato ng mga katulong ni Anthony ang mga haters sa isang pagkain at sinabi nila sa kanila na gagawin nila ito muli kung kukuha sila ng magagandang larawan kasama si Anthony. Sa ilang mga punto, kumakain si Anthony ng isang bagay na nagpapadala sa kanya muli sa banyo, ngunit hindi ito gatas. Tinutulungan siya ni Honey na mag-relax at may private moment sila. Si Anthony ay naaakit sa kanya na nagpapakitang muli na gusto pa rin siya nito. Sa bahay ni Jihon, nahuli siya ng kanyang biyenan na kumakain ng late snack at talagang binababa siya. Narinig siya ni Do-hyun at nakialam, sinabi sa kanyang ina na masyado siyang matigas sa kanyang asawa. Pagkatapos ng event ni Anthony, gusto niyang iuwi ang mga babae pero sumama si Hyun sa kanila. Pumasok silang dalawa sa bahay kasama ang mga babae at sila ay malapit na magkalapit sa unang pagkakataon ng patayin ang mga ilaw at may nakita silang naglalakad sa labas mismo ng apartment. Sumabog silang apat sa labas para i-exercise ang multo, ngunit bigla nilang napagtanto na naka-sneakers at komportableng pantalon ang multo. Ang grupo ay tumatakbo pagkatapos ng multo, ngunit sina Hyun at Anthony ay nag-away sa isa't isa. Sinalo ni Honey ang multo at tinanggal ang wig ng babae. Tila ang multong ito ay pamangkin ng landlady na gustong takutin si Honey dahil gusto niyang magkaroon ng apartment sa kanyang sarili. Mag-aaway na sina Anthony at Hyun pero nagpasya silang mag-usap. Sa kabila ng kanilang pakikipag-usap ng mapayapa, walang tunay na conclusion ang iginuhit, kaya hayaan ang pinakamahusay na tao na manalo. Pagbalik ni Hyun sa bahay ni Honey, sinimulan niyang sabihin sa kanya na mas maganda kung mayroong mga merienda na ligtas na makakain ng mga taong hindi makakain ng alinman sa mga umiiral na merienda. Naisip ni Honey ang ideyang ito sa pamamagitan ng pag-alala sa insidente ng mga lalaki kay Anthony. Sa katunayan, ang Jowa Confectionery ay nagdaraos ng taunang kompetisyon bawat taon kung saan ang mga empleyado ay maaaring lumahok sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga bagong ideya sa merienda dahil mayroon ding premyong pera. Sina Honey at Hyun ay sumang-ayon na magsama upang manalo sa kompetisyon. Maagang gumising ang dalawa kinaumagahan at nag-commute sila sa kumpanya. Umupo sila sa isang table at ipinakita ni Hyun ang ilan sa kanyang mga ideya. Ang lansihin para sa kanilang merienda ay upang makahanap ng isang batayang sangkap na maaaring kainin ng lahat ng hindi nagiging sanhi ng anumang mga intolerance o allergy. Nakilala ng chairman ang kanyang anak sa elevator ng araw na iyon at nagkaroon ng maikling palitan sa kanya, ngunit pagdating niya sa kanyang opisina, malinaw na natutuwa siya na ang kanyang anak ay nakatuon sa pagtatrabaho sa isang bagay na nagpapasigla sa kanya. Samantala, hiniling ni Anthony kay Hyun Honey na sumali sa kanyang ahensya dahil naniniwala siyang magiging mahalagang asset ito para sa kanila dahil sa kanyang cute na mukha. Sinundan siya ni Honey sa kanyang opisina, ngunit wala siya sa mood na sumang-ayon sa alinman sa mga tuntunin ni Anthony tulad ng paggalang sa kanya. Sa opisina ng nasa hustong gulang na si Honey, ang ama ng batang babae noong isang araw ay nagbigay sa kanya ng isang notebook bilang isang paraan ng pasasalamat. Ang notebook ay naglalaman ng ilan sa kanyang mga tala kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin kapag tumitikim ng merienda. Kasabay nito, si Ji-yeon ay nakaranas ng ilang sakit at dinala siya ng kanyang asawa sa kanyang doktor. Ipinaalam sa kanila ng doktor na siya ay 3 buwang buntis. Kapag naglalakad sila sa labas, nag-aalala si Ji-yeon dahil madalas siyang sumayaw at uminom ng sobra noong isang araw, ngunit sinabi sa kanya ni Do-yeon na ayos lang ang lahat.
Sa ibang lugar nakipagkita si Jisuk sa isa sa kanyang mga especially iya at ipinaalam sa kanya na ang chairman ay palaging nakikipag-usap sa iba pang mga miyembro ng board na nangangahulugan na sila ay malapit sa kanya. Ngunit pagkatapos nalaman niyang may isa pang paraan upang kunin ang kumpanya ang pag-alit na pagkuha. Kung nagagawa niyang ibaba ang presyo ng stock ng kumpanya mabibili niya ang marami sa mga ito at magiging pinakamalaking shareholder na nangangahulugang magkakaroon ng higit na kapangyarihan ang kanyang boto. Samantala ang chairman ay nagtatrabaho sa kanyang opisina ngunit ngayon napagtanto namin na mayroong isang bagay sa kanya. Parang may problema siya sa paningin. Ipinagpatuloy ni Honey ang kanyang trabaho. Habang gumagala sa isang supermarket nakikipag-usap sa telepono at nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tofu. Agad niyang tinawagan si Hyun at sinabi sa kanya na ang tofu ay maaaring maging batayang sangkap para sa kanilang merienda. Nang maglaon kinuha ni Do Yoon ang kanyang pinsan upang kumuha ng pagkain at ibinalita na buntis si Ji Yoon. Tuwang-tuwa si Hyun dito at ipinaalam niya sa buong tindahan. Ang nasa hustong gulang na si Honey ay nakikipagpulong sa kanyang pamilya upang pag-usapan ang kalagayan ng lola ngunit mayroon din siyang pribadong pakikipag-usap sa kanyang kapatid na babae. Inilabas ni Honey ang stereo at naantig si Hayang nang makita ito dahil naaalala nito ang kanilang ama ngunit habang nag-uusap sila umalis ang lola ng bahay. Si Honey at ang kanyang ina ay nagmamaneho hanggang sa matagpuan siya at iuwi sa bahay. Kinabukasan masaya si Honey na marinig na gumagawa na si Hyun ng ilang variation ng kanilang merienda. Samantala si Anthony ay nakarating sa isang bagong gig at siya ang naging mukha ng town hall. Para naman sa batang si Honey bumisita siya sa bahay ni Hayang para bisitahin ang kanyang lola. Nagising ang matandang babae at nakilala niya ang dalaga. Niyakap ng matandang babae ang babae at sinabihan siya ng magagandang salita ngunit binigyan din niya ito ng charger at sinabi sa kanya na kailangan niyang sagutin ang tawag sa telepono. Sinubukan ni Honey na umalis ng bahay ngunit pinigilan siya ni Sunho. Pagkatapos nakita rin siya ni OK Jong at ibinaba ni Honey ang charger habang sinusubukan niyang tumakbo palayo sa kanya. Tinawag ng ina ang nasa hustong gulang na si Honey dahil gusto niyang magkita sila. Kakaiba para sa kanya na makitang bata ang kanyang anak. Si Do Yoon ay nananghalian kasama si Ji Yoon at nakita nila si Jisuk na nakikipagpulong sa may-ari ng bukid ng pribado. Sinabi ng babae na babayaran niya siya upang makapagpiyansa sa kanyang pakikitungo kay Joa Confectionery at hinayaan siyang mag-isip tungkol sa kanyang alok. Ngunit pagkatapos niyang umalis ipinahayag ng lalaki na naitala niya ang pag-uusap na ito. Sa gabi binisita ni OK Jong ang kanyang anak at dinala sa kanya ang charger na iniwan ng batang si Honey dahil pinagalitan siya ng lola tungkol dito. Pag-uwi ng batang si Honey sinaksak niya ang kanyang lumang telepono at nakitang nag-charge nga ito. Samantala binisita ng chairman ang kanyang doktor sa mata na nagsabi sa kanya na ang kanyang kondisyon ay umuunlad at sa kalaunan ay mabubulag siya. Sinusubukan niyang maglakad ng walang salamin sa mata ngunit nadada pa siya sa paligid. Hinanap siya ng kanyang anak at nagpasya silang maghapunan ng magkasama. Habang kumakain sila sinabi ni Hyun sa chairman na hindi niya ito tinuruan kung paano uminom tulad ng dapat gawin ng isang ama. Gayunpaman sinagot ni Jiman na hindi niya ito ginawa dahil hindi nagkaroon ng oras si Hyun para sa kanya. Ngunit hindi pa huli ang lahat kaya nagsimula silang uminom. Hindi nagtagal tinapos ni Hyun ang ilan sa kanyang mga sample ng merienda at dinala niya ito sa batang si Honey para sa isang test run. Lahat sila ay sinubukan ng dalaga ngunit kulang ang X-factor na iyon na magpapabaliw sa kanya. Kinabukasan naghahanda ang batang si Honey na dumalo sa isang audition ngunit sinusundan siya ng kanyang nakatatandang sarili. Pareho silang pareho ng mga advertiser at iniimbitahan ang nasa hustong gulang na si Honey na maging bahagi rin ng ad. Nang maglaon nakita ng mga babae si Hyun kasama ang kanyang tiyahin at galit na galit sila sa kanya dahil sa pagiging isang lalaking escort. Ngunit sinundan sila ni Hyun sa bahay at ipinaliwanag sa kanila na ang babaeng nakita nila ay tiyahin niya. Ngayong magkaibigan na ulit sila nagtitipon sila ng study group para subukan ang kanilang mga merienda ngunit sumasang-ayon ang mga kalahok na kulang sa espesyal na flair ang mga merienda. Naalala ni Honey ang isang alaala noong bata pa ang isang pares ng mga baliw na lalaki na nag-pop up ng inihaw na bigas gamit ang isang makina. Sinabi niya kay Hyun ang tungkol dito at nagdagdag sila ng inihaw na kanin sa ibabaw ng kanilang pangunahing merienda.
Kapag oras na para sa kompetisyon si Honey ay nagbago ng kanyang hitsura dahil handa na siyang magbigay ng isang kahanga-hangang pagtatanghal. Habang ang nasa hustong gulang na si Honey ay naghahatid ng isang taos-pusong pagtatanghal, ang kanyang nakababatang sarili ay nakatanggap ng isang tawag sa kanyang telepono na kanyang tinitinda. Pumasok ang kapatid niya sa apartment at hindi niya nasagot ang tawag. Kapag siya ay naiwang mag-isa, si Hyun ay tumingin sa telepono at nakita namin na ang batang si Honey ay may 34 na araw na natitira. Pansamantala, may magandang balita si Park para kay Anthony na nakakuha ng bahagi sa K-drama na gusto niyang gumanap. Nang gabing iyon, dinadala ni Hyun ang babae sa hapunan habang pinagmamasdan niya sila, napagtanto niya na madalas silang gumagalaw sa parehong eksaktong paraan. May nangyayari pa ba dito? Ngunit hindi lang siya ang nag-iisip tungkol sa pinagmulan ng batang si Honey. Nakatanggap si Jobs ng nakababahalang mensahe mula sa Divine habang pinag-uusapan ni Ha-young at Okay Jung ang tungkol sa babae. Ang pagkakatulad sa pagitan ng batang si Honey at ng kanyang ina ay labis na hindi dapat pansinin. Habang kumakain sila, pinapanood ng mga hanas ang taya ng panahon sa TV na balitaan nilang uulan ngayong gabi. Nagmamadali silang sumakay ng taxi at pumunta sa isang tiyak na lokasyon upang may segowa ang ritual na magbabalik sa kanyang timeline ng batang si Honey. Gayunpaman, nakalimutan nila ang kanilang telepono at kinuha ito ni Hyun nang tawagan ni Jobs si Honey upang sabihin sa kanya na hindi niya dapat gawin ang ritual. Sumakay si Hyun ng taxi para sundan ang mga babae. Habang nakasakay siya sa taxi, naiisip niya ang mga pangyayari at nalaman niya na ang batang si Honey ay sa katunayan si Honey. Sa madaling salita, ang dalawang babae ay iisang tao. Napagtanto ng nasa hustong gulang na si Honey na nakalimutan niya ang kanyang telepono, kaya ginagamit niya ang telepono ng kanyang nakababata upang tawagan ang kanyang numero. Kinuha ni Hyun at sinabi sa kanya ang tungkol sa mensaheng ibinigay sa kanya ni Jobs na hindi ang paggawa ng ritual. Kasabay nito, idineklara ng driver ng taxi na hindi gumagana ang preno na nagresulta sa pagbangga ng kotse sa isang puno. Nang magising si Honey sa isang ospital, binisita siya ni Jobs at sinabi sa kanya na mali siya sa ritual. Dagdag pa, mayroon silang mas malaking problema. Sinusubukan ng fate na itama ang glitch na ito sa Matrix na ang batang Honey ay lumalabas sa timeline na ito. Kaya nasa panganib ang dalaga. Sinabi ni Jobs kay Honey na kailangan niyang maghanap ng paraan para maibalik ang kanyang nakababatang sarili sa kanyang timeline, ngunit hanggang doon kailangan niyang protektahan siya mula sa kamatayan. Binibigyan siya ni Jobs ng spell na magpapanatiling ligtas sa batang si Honey sa ilang sandali. Gustong malaman ni Hyun ang higit pang mga detalye tungkol sa pagbabalik ng batang si Honey sa kanyang timeline, ngunit walang ideya si Jobs kung paano iyon gagawin, kaya dapat silang hawakan ng mahigpit hanggang sa makahanap siya ng paraan. Pansamantala, inimbitahan ni Jisuk si Jiyeon na kumagat at kausapin siya tungkol sa kahalagahan ng pagsasama-sama ng kanilang pamilya. Ang tunay na motibo ng matandang babae ay i-recruit ang babae para sa kanyang mapanlinlang na plano sa hinaharap. Pag-uwi, inilalagay ni Adult Honey ang spell sa ibabaw ng kanilang pasukan upang pigilan ang masamang enerhiya na sumunod sa kanila doon. Nang maglaon, nakipagkita ang matandang babae kay Song na nagtatrabaho pa rin para sa kanya kahit na nagpapanggap itong kaibigan ni Hyun at nakakuha ng flash drive mula sa kanya. Ibinigay niya ang drive kay Jiyeon at ang huli ay nagpatuloy na isaksak ito sa computer ni Honey pagkatapos mahulaan ang kanyang password. Ang susunod na araw ay magiging isang emosyonal na roller coaster para sa Adult Honey. First, her younger self tells her that she missed the call although her lola said she had to answer it. Pagkatapos, hinihintay siya ng mga kasamahan ni Adult Honey na magdiwang dahil nanalo siya sa paligsahan ng merienda. Ngunit sumunod, may ilang opisyal na pumasok at kinuha siya dahil may ebidensya sila na ninakaw niya ang recipe ng merienda sa ibang kumpanya. Umiiyak si Jiyeon nang makita niya ito habang tinatawag ng matandang babae ang kanyang anak para makipag-usap sa kanyang opisina. Naghahanda si Jisuk na kumaway at nilinaw niya na inaasahan niyang kakampi niya ang kanyang anak. Sina Honey at Hyun ay tinanong, ngunit ipinahayag nila na ginawa nila ang recipe ng merienda ng sunod-sunod. Hindi sila nangungopya kahit kanino. Nang maglaon, nagkaroon ng menor de edad na krisis sa kalusugan ang Jiman at binisita siya ng kanyang anak. Sumumpa si Hyun na hindi siya manloloko at hiniling sa kanyang ama na paniwalaan siya dahil kilala niya ang kanyang anak. Samantala, nahaharap si Anthony sa kanyang nakaraan dahil natuklasan ng isang reporter na dati siyang bully sa paaralan.
Masakit sa kanyang reputasyon ang revelasyon na ito kaya nagpa siya si Anthony na mag-set up ng press conference kung saan inanunsyo niyang titigil na siya sa pagtatrabaho bilang aktor. Nang umuwi si Honey na nasa hustong gulang hindi niya mahanap ang kanyang nakababatang sarili at tumakbo siya palabas upang hanapin siya. Nang hindi siya mahanap bumalik siya sa bahay at nakita niyang kumakain ang batang si Honey. Galit sa kanya ang nasa hustong gulang na si Honey at inilalahad ang lahat. Pagkatapos lumakad siya sa labas para magkaroon ng oras sa sarili. Nakita siya ni Hyun at inalok siya ng napkin ngunit sinabi ni Honey na hindi siya madaling umiyak. Naniniwala si Hyun na kasinungalingan iyon dahil ilang beses na niya itong nakitang umiiyak. Pagkatapos niyang mag-alok sa kanya ng ilang salita ng pampatibay loob umuwi si Honey at nakipagkasundo siya sa kanyang nakababatang sarili. Kinabukasan nakipagpulong si Jisuk sa kanyang anak para bigyan siya ng flash drive. Sa labas ng kumpanya nakipagkita si Hyun kay Song at ibinunyag niya na alam niyang nagtatrabaho si Song para sa kanyang tiyahin. Bumalik sa loob isinaksak ni Do Hyun ang drive sa kanyang computer at nakita niya ang video footage ng kanyang asawa na nagtatanim ng ebidensya sa computer ni Honey. Pinutol siya ni Hyun at pinainom siya tinanong siya kung alam niya ang pagsasabuatan sa kanyang likuran. Sagot ni Do Hyun na wala siyang ideya. Nang gabing iyon binisita ni Ji-hoon si Honey upang makipag-usap sa kanya at sa kanyang nakababatang sarili at ibinalita na siya ay buntis. Tuwang-tuwa na natanggap ng batang si Honey ang balita dahil si Ji-hoon ay binata lang niyang kaibigan noong 1 buwan at buntis na siya ngayon. Habang sinasamahan ni Honey si Ji-hoon sa kanyang sasakyan kapag oras na para umalis siya ipinahahayag nilang dalawa na ikinalulungkot nila ang nangyari sa pagitan nila noong nakaraan. Pagkaraan ng 1 araw isiniwalat ni Jisuk sa kanyang anak na bina-blackmail siya ng may-ari ng bukid gamit ang recording na nasa kanya. Gusto niyang makipagkita sa kanya ang kanyang anak sa lalong madaling panahon dahil mayroon siyang ilang ebidensya na kinukurakot nito ang pera sa bukid na gagamitin nila para manahimik ito. Tulad ng para sa aming mga bida nagpasya silang magpalipos ng araw na magkasama habang ang chairman ay nakakakita ng ilang kakilakilabot na balita. Tulad ng lumilitaw ang mga hibla ng metal ay natagpuan sa ilan sa mga produkto ng kumpanya. Literal na bumagsak ang chairman. Nang maglaon nakahanap ang ina at kapatid na babae ni Honey ng isang lumang photo album at napagmasdan nila na ang batang si Honey ay kapareho ng hitsura ni Honey bilang isang teenager. Desidido si Ok-jung na bisitahin ang kanyang anak sa gabing iyon at wala siyang naririnig na anumang dahilan. Sumama sa kanila si Hayoung at walang choice si Honey kundi sabihin sa kanila ang totoo. Kasabay nito binisita ni Hyun ang kanyang ama sa ospital at si Jiman ay nagpanggap na okay siya. Gayunpaman sa katotohanan hindi niya nakikita. Kapag nawala ang kanyang anak hiniling ni Jiman kay Do Hyun na huwag ipaalam ang kanyang kalagayan sa sinuman at humihingi din ng tulong sa kanya na humiga sandali. Gumalaw si Jisuk at tinipon ang mga nangungunang shareholder ng kumpanya para sabihin sa kanila na mag-oorganisa siya ng boto sa lalong madaling panahon. Ang chairman ay hindi maayos at ito ay sa kanilang pinakamahusay na interes na palitan siya ng isang tao na talagang maaaring magpatakbo ng kumpanya. Sinabi ni Ok-jung sa kanyang anak na tutulungan niya siya sa lahat ng kailangan niya ngunit may mas magandang balitang matatanggap si Honey. Kinaumagahan sinabi sa kanya ni Hyun na ang dalawa sa kanila ay tinatanggap na pabalik sa trabaho dahil walang sino man ang may anumang kapani-pani walang patunay laban sa kanila. Ang mga akusasyon laban sa kanilang inaakalang plagiarized na merienda ay mga pag-aangkin lamang. Si Hyun ay bumalik sa trabaho ngunit siya ay nag-aalala nang malaman niyang hindi niya mahanap ang kanyang ama kahit sa ospital. Tinawagan ni Hyun ang kanyang pinsan upang tanungin siya kung may alam ba siya tungkol dito at sinabi ni Do Hyun na ang kanyang tiyuhin ay nasa ibang bansa para sa isang business trip. Tulad ng lumalabas nagsinungaling si Do Hyun sa kanya nais ni Jiman na gumugol ng ilang oras mag-isa upang maging pamilyar sa kanyang bagong buhay nang hindi nakikita. Dinalhan ni Ok-jung ng pagkain si Hyun Honey at masayang kumain ang dalaga. Ang dalawa sa kanila ay gumugol ng ilang oras na magkasama at naaalala ni Ok-jung ang kagalakan ng pagiging isang ina. Sa trabaho muling hinarap ni Ji-yoon ang kanyang biyenan dahil napagtanto niyang nabigo ang dalaga na magtanim ng ebidensya laban sa merienda ni na Honey at Hyun. Nakita ni Do Hyun ang kanyang asawa na umiiyak at hiniling sa kanyang ina na itigil na ang pagiging masama sa kanyang asawa. Nang gabing iyon si Hyun Honey ay muntik nang mabandol ng kotse ngunit iniligtas siya ng kanyang nakatatandang sarili.
Pagbalik sa bahay isiniwalat ng nasa hustong gulang na si Honey ang katotohanan at hiniling sa bata na maging mas maingat. Hindi sinasadyang nailigtas ni Hyun ang lola ni Siem at dinala siya pabalik sa kanyang bahay. Nang makita kung gaano kabait na lalaki si Hyun, nagpasya si Siem na tulungan si Hyun sa lahat ng kakailanganin niya. Samantala nakipagpulong si Do Hyun sa may-ari ng bukid at sinabihan siyang hayaan ang kanyang ina dahil may ebidensya sila ng pagnanakaw niya ng pera sa kanyang kumpanya. Pagkaraan ng isang araw sinundan ni Hyun si Do Hyun sa kinaroroonan ng kanyang ama. Binasa ng assistant ni Jiman ang isang kontrata na dinala ni Do Hyun para sa kanya. Ang kontrata ay karaniwang humihiling kay Jiman na ilipat ang kanyang mga bahagi ng kumpanya kay Jisok. Pagkatapos dumating si Hyun at nakipag-usap sa kanyang ama na kinukumbinsi siyang huwag sumuko sa kanyang buhay. Habang si Jisok ay nagdaraos ng isang pulong sa board, si Hyun ay nag-crush sa party kasama ang kanyang ama na nagpahayag na ang pulong na ito ay tapos na. Samantala binisita ni Ji-Hyun ang kanyang doktor at sinabi sa kanya na ang kanyang fetus ay mas maliit kaysa sa normal na laki. Kinonsulta siya ng doktor upang subukan at mabawasan ang stress, kaya nagsimula si Ji-Hyun sa pamamagitan ng paglapit sa kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng ipinagagawa sa kanya ni Jisok, ngunit hindi siya kailanman nagtanim ng ebidensya dahil hindi siya makakagawa ng masama kay Hyun at sa dati niyang kaibigan. Hindi nagtagal nalaman ni Jiman na humihingi ng boto si Jisok at hindi sila maaaring huminto sa oras na ito. Nabalitaan ng mga empleyado sa kumpanya na marami sa kanila ang matatanggal sa trabaho kung si Jisok ang magiging bagong presidente. Ngunit pumasok si Hyun na may dalang ideya. Hinihiling niya sa lahat na tulungan siyang mahanap ang lahat ng shareholder ng mga Manero at kumbansihin silang lumahok sa boto. Kung iboboto nila si Jiman, magagawa nilang manalo sa panloob na laban na ito at walang matatanggal sa trabaho. Sa ibang lugar, lihim na sinundan ng batang si Honey ang kanyang ina at nalaman niyang patay na ang kanyang ama. Pagkatapos ng boto, ibinalita ni Hyun sa lahat na sila ay nanalo. Hinarap ni Jisok si Jiman at sinisisi siya sa kanyang paghihirap. Ayon sa kanya, siya dapat ang kumokontrol sa kumpanya. Si Do Hyun ay kaalyado ng kanyang tiyuhin at ilang pulis ang dumating upang arestuhin si Jisok para sa lahat ng mga ilegal na bagay na kanyang ginawa. Galit si Jisok sa lahat, ngunit sinabi sa kanya ni Do Hyun na kailangan niyang pigilan siya na maging isang halimaw. Nakilala ng nasa hustong gulang na si Honey ang kanyang nakababatang sarili at ang kanyang ina, sinusubukang aliwin sila. Ang batang si Honey ay nakakaramdam ng kakilakilabot dahil pinanagot niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinabi ni Ok-jung sa kanyang anak na hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili. At nagyakapan ang tatlong babae. Umuwi si Do Hyun sa kanyang asawa. Nang tanungin kung ano ang nangyari, niyakap siya ni Do Hyun at sinabi sa kanya na gustong-gusto niyang may akap siya. Pagkatapos nakipagkita siya kay Hyun at tinitiyak sa kanya na magiging maayos siya. Oras na para magsimulang magsaya muli ang dalawa. Nang muling makilala ni Hyun si Honey, inihatid niya ito pabalik sa kanyang bahay, ngunit nakita nila si Anthony na naghihintay sa kanya. Binigyan sila ni Hyun ng ilang sandali at sinabi ni Anthony kay Honey na aalis siya sa lungsod. Nang pumasok sina Hyun at Honey sa loob ng bahay, tumunog ang telepono ng kanyang nakababatang sarili at kinuha ni Honey. Ang tumatawag ay ang kanyang ama na nagsasabi sa kanya na nais niyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. Ngunit sa huli ay inilagay niya siya at ang kanyang nakababatang sarili sa panganib. Sinabi sa kanya ng ama na kailangan niyang maghanap ng paraan para maibalik ang batang Honey sa kanyang timeline at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Ang problema ay ang Honey ay walang kahit kaunting ideya kung paano ipadala ang kanyang nakababatang sarili sa nakaraan. Nagiging itim ang spell nang makita ni Honey na 7 araw na lang ang natitira sa bata. Ang lola ay nagdadasal para sa batang si Honey, ngunit siya ay nagkasakit habang sinisipsip niya ang kanyang negatibong enerhiya. Tinanong ng nasa hustong gulang na si Honey ang kanyang nakababatang sarili kung mayroon siyang anumang mga ideya, ngunit ang babae ay walang maisip na paraan. Dinala sila ni Hyun sa jobs na hindi rin makapagpapayo sa kanila. Sinasabi lang niya sa kanila na alam ni Honey ang gagawin. Binatukan siya ni Hyun dahil hindi maganda ang kanyang payo, ngunit sinabi ni Jobs na minsan ay hindi nakikita ng mga tao kung ano ang nasa harap ng kanilang mga mata. Nang maglaon, tinitigan ng batang si Honey ang larawan ng kanilang ama na masama ang loob sa sarili.
Sinusubukan ng nasa hustong gulang na si Hani na iangat ang kanyang kalooban at kinakausap siya tungkol sa lahat ng magagandang bagay na ginawa nila habang narito ang batang si Hani. Hindi lamang sila nagkaroon ng magandang oras na magkasama ngunit tinulungan din ng batang Hani ang kanyang adult version na mahanap ang kanyang sarili at magsimulang magsaya muli sa kanyang buhay. Binisita ni Do-hyun ang kanyang ina sa bilangguan upang linawin na mahal niya ito ngunit ang pagmamahal sa kanya ay hindi katulad ng pagsang-ayon na tulungan siya sa paggawa ng masasamang gawain. Nang gabing iyon nagdala si Hyun ng cake para kainin kasama ng mga babae. Kapag nakita niya ang isang larawan ng kanilang ama naalala niya na nakita niya ito noong nakaraan. Nang mawala ang kanyang ina bilang isang bata binigyan siya ng lalaki ng isang pakete ng merienda at isang bulaklak ng liryo upang iangat siya. Kinaumagahan muntik nang mapatay ang batang si Hani ngunit iniligtas siya ng kanyang nakatatandang sarili. Nangangahulugan ito na kailangan nilang magmadali at hanapin ang daan pabalik. Binisita ni Hyun at Jiman si Jisuk sa bilangguan at sinabi nila sa kanya na walang katulad kung wala siya kaya hihintayin nila ang kanyang pag-uwi. Samantala nakita ng batang Hani ang photo album at naakit siya sa larawan ng isang patlang na puno ng mga bulaklak ng liryo. Nang gabing iyon ay nanaginip din siya tungkol sa parehong field at nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa isang lagusan. 2 araw na lang ang natitira alam na ni Hani ang gagawin. Nang magising si Hani ang batang Hani ay wala na. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na si Hani ay bumisita sa lugar na iyon kasama ang kanyang ama noong siya ay teenager. Hinanap ni Hyun at nang nasa hustong gulang na si Hani ang babae sa larangang iyon. Matapos silang batiin ng palom tumungo ang dalaga sa loob ng lagusan at isang maliwanag na liwanag ang sumasalamin sa kanyang mukha. Siya ay inilipat pabalik sa kanyang timeline at ang kanyang ama ay nabangga ng truck sa pagtatangka nitong iligtas siya. Lumapit sa kanya si Hani na may luha sa kanyang mga mata ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na huwag sisihin ito sa kanyang sarili. Bumalik sa hinaharap na timeline binisita ng nasa hustong gulang na si Hani ang kanyang pamilya para sabihin sa kanila na wala na ang batang si Hani. Naglalakad ang lola sa labas ng silid at sa wakas ay nakipagpayapaan sa kanyang pamangkin humihingi ng paumanhin sa kanya sa pagsisisi sa pagkamatay ng kanyang anak sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang lahat ay unti-unting nahuhulog sa lugar. Nagpa siya si Hyun na iwanan ang kusina at sumali siya sa product development team. Si Anthony ay naging isang kusinero at nagtatrabaho sa isang tindahan. Isang araw nakipagkita si Hyun sa kanya at napagtanto na siya ang bumibili ng mamahaling relo ng kanyang ama. Sa wakas nagpatuloy si Hyun sa paggugol ng oras kay Hani hanggang sa huli silang maging mag-asawa.